Aging skin, 7 do's and don'ts. And of course, this is from Laura Chacon Garbato. She's a director for Worldwide Nutrition Education and Training and Outer Nutrition Advisory Board Chairwoman. Ayan. So, sabi po, meron siyang 7 do's and don'ts. Wait lang po. Ayan. 7 do's and don'ts. Ayan. Ang aking source ng topic for today is from I Am Herbalife Nutrition. Ayan. Next slide po. So, hindi na po ako mag-story. Narinig nyo na yung story ko kanina. Ayan. So, yung pagtanda daw po ay bahagi ng buhay na pagdadaanan nating lahat. Pero yung mga tumatanda ng tama ay nagkakaroon ng maraming wisdom dahil sa maraming bagay na kanilang na-experience na sa buhay. Pero meron din daw pong isang bahagi ng pagtanda. Sana ayaw natin. Ayan, lalo sa mga kababaihan. Aminin. Ayaw natin magkaroon ng kulubot na balat. Ayun, yung mga wrinkles. Kasi nawawala nga yung elasticity at firmness ng ating balat. So, ayon daw dun sa American Academy of Dermatology Association, may dalawang sanhi ng skin aging. Ayan, number 1, yung intrinsic aging. Ito yung natural aging process or genetics. Yan, di natin yan kayang pigilan. Nagkakaroon ng damage doon sa ating DNA at sa collagen and elastin structure ng balat dahil daw dun sa mga free radicals. Yung mga senyalis daw ng pagsag ng balat, fine lines, tsaka wrinkles, yung iba naman nagda-dry, tsaka nagka-crack. Ayun. Yung isang cause naman ay extrinsic aging. Yung mga lifestyle choices daw natin, yung nakaka-contribute dun sa extrinsic aging yan, katulad daw ng smoking, ayan, chronic stress or excessive na pag-inom ng alak na nagpapatanda sa itsura ng balat. So, isang factor din yung overexposure natin sa pollution at saka sa mga UV rays na wala tayong ginagamit na protection. Since ang intrinsic aging ay di natin kayang kontrolin, kaya mari tayong mag-focus dun sa extrinsic aging. Ayan, next slide po. So here are the 7 do's and don'ts para pwede nating gawin at saka mga hindi natin dapat gawin in dealing with aging skin. Ayan, so number 1, do not rely solely on your makeup for sunscreen. O, marami nga daw po sa market ngayon yung mga makeup na meron ng taglay na Sun Protection Factor o SPF. Pero hindi lahat nagtataglay ng broad spectrum protection. Ibig sabihin, maaari silang magbigay ng protection laban sa UVB rays. Ito yung nagiging sanhi ba't namumula yung balat natin o nasa Coach Nelly, nakamute ka. Na-press mo yata yung mute button. Ayan, sorry po. Ayan. Pero hindi sila nagbibigay ng protection against UVA. Ayan, ito yung mga sun rays na nagiging cause bakit nagkakaroon tayo ng wrinkles at saka age spots. So, yung UVA daw po ay nagtataglay ng 95% radiation na nakakarating sa balat ng lupa. Imagine, ganun kalakas. Present ito with equal intensity during the day kahit na makulimlim. Ayan, kaya nitong tumagos sa ulap, sa mga hamog, maging sa mga salamin. Kaya hindi natin masasabing safe tayo kahit nandito tayo sa loob ng bahay o nasa loob tayo ng gusali. So what to do? Kailangan pa din mag-apply ng sunscreen with broad spectrum or SPF bago tayo mag-makeup, especially for the girls. Ayan, next. Number 2, don't use a drying soap. So, yung mga regular daw na sabon, maaaring maglaman ng mga ingredients katulad ng alcohol, mga pabango, fragrances, at saka mga sulfates. Ito yung magiging dahilan na
nakaka-strip po siya ng moisture dun sa ating balat. So pag dehydrated daw yung balat natin o kulang sa moisture, maaring mapasok ng mga irritants katulad ng pollution, viruses, tsaka mga bacteria. Ayan. So ang gagawin natin, use a hydrating cleanser na sulfate-free. Tapos sundan ng moisturizer na naglalaman ng antioxidants katulad ng vitamin A, C, at tsaka E. Number 3, don't skimp on sleep. So, pag nakakapagpahinga daw yung katawan, nire-renew nito yung kanyang sarili. Ang pagtulog ay tumutulong upang mag-regenerate ang mga skin cells na nabuboost din yung production ng collagen at napapahinga ang balat mula sa mga environmental stressors katulad ng UV rays at pollution. Yung chronic poor sleep quality is associated with intrinsic aging at mas madaling tumanda ang itsura ng balat. So, anong gagawin natin? Matulog ng 6 hanggang 8 oras sa gabi. At magkaroon daw tayo ng healthy, good sleep hygiene. Kailangan daw natutulog tayo same time at saka gigising tayo same time sa umaga. Halimbawa, natulog ka ng 9 a.m. ngayon, bukas 9 p.m. ngayon, bukas 9 p.m. pa rin. Sana mas ganun daw po yung ating pagtulog at paggising. Kailangan 8 hours din. So mas maganda daw pag tahimik at saka madilim yung kwarto mo para talagang magkaroon ka ng deep sleep. Ayun. Iwasan din yung paggamit ng mga gadgets bago matulog. Ayan. Number 4, don't rub your eyes consistently. Yung balat daw kasi natin surrounding the area ng eye natin ay masyadong delicate. So, yung madalas na pagkusot nun, maaaring magresulta sa wrinkles, ayan, mga fine lines, at saka pwedeng mangitim kasi na-stress nga yung balat dyan. Yung mga tao na may skin condition, katulad ng eczema, atopic dermatitis, or allergies, ay siyang madalas na nagkukusot ng mga mata. So, what to do? Visit an allergist. Ito yung mga espesyalista sa mga allergies, or visit a dermatologist para ma-rule out kung anong merong underlying condition na nagsasanhi sa pagkukusot sa mata para magkaroon daw ng tamang diagnosis at tamang gamutan kung kailangan. Ayan. Number 5, don't normalize chronic stress. Ayon sa Harvard Health, ang stress ang epekto sa kalusugan ng balat at maaaring maging sanhi ng mga skin condition katulad daw ng psoriasis, eczema, at acne, pati hair loss. Ayun. Yung chronic stress daw ay link sa overproduction ng cortisol o stress hormones na nagpapabilis ng aging process dahil sa inflammation at overproduction ng mga free radical cell damage. What to do? Make lifestyle changes para mabawasan yung stress. Kumain daw ng tama at balanced diet. Mag-exercise tayo 3 to 5 times a week. Ayan, mamaya may exercise tayo. Magkaroon tamang dami ng oras ng pagtulog, 6 to 8 hours nga. And try meditation din para pampakalma. Ayan. Pwede rin kayong mag-take ng ating herbal tea retreat, di ba? Para makalma ang ating mga senses at makatulog tayo ng maayos. Next po. Ayan. Number 6, don't use straw. Ayan. Kasi kapag daw madalas tayo gumamit ng straw, na-activate yung mga muscle dyan sa paligid ng labi. Pag mas madalas daw na na-activate yung mga muscles na yan, mas mabilis magkaroon ng mga folds. Ayun no, yung nakikita nyo dyan sa screen. Folds o creases sa balat dahil sa pagkawala ng elastin. Kaya yung iba makita nyo rito, marami na siyang fine lines dyan. So, anong gagawin mo? Avoid using straw. Inom na lang tayo directly sa baso or sa cup. Ayan, makakatulong pa tayo sa environment natin para mabawasan ng pollution. Ayun. And number 7, don't forget to use sunglasses. Wear sunglasses daw. Ayan.
Kadalasan kasi nagsusuot tayo ng sunglasses para makaiwas tayo doon sa sobrang glare ng araw, lalo pag tanghali tsaka hapon. Pero kahit daw walang sobrang sikat ng araw, maaari pa din tayong gumamit ng sunglasses para maproteksyonan from UV rays yung ating mga mata, yung lens, yung retina, pati yung cornea. Ayan. So, pumili ng high quality sunglasses na merong 100% protection against UVA and UVB all year round. So ask your optometrist. Ayan, next slide po. At dahil love tayo ng ating company, we also have the Herbalife Ultra Nutrition line para maalagaan natin ang ating balat. That's all for today for my sharing. Thank you so much. Back to you, Coach Mayet. Wow,